Sa loob ng isang taon, naging tahanan tayo ng mga kwento ng inspirasyon at tagumpay. Pero higit sa lahat, naging daan tayo para sa mga atletang may kwento pero walang boses. Bakit nga ba nabuo ang PTV Sports Network? Simple lang, dahil nakita ng gobyerno na marami tayong magagaling na atleta sa eskwelahan, barangay at probinsya na hindi nabibigyan ng exposure. Through the years, sports coverage in the Philippines focused mostly on the big leagues. Pero paano naman ang mga batang nagsusumikap sa likod ng spotlight? Ito ang gustong puna ng PTV Sports Network. Bilang state-run sports media platform, layunin nating magbigay ng equal opportunity para maipakita ang galing ng bawat Pilipino. Nakita natin yan sa NCRAA, Sinag Liga Asia at iba pang grassroots partnerships, mga programang nagpalabas hindi lamang ng laban kundi ng pag-asa. Sa loob ng isang taon, hindi lang coverage ang nagawa natin, kundi impact. Naitampok natin ang mga kwentong hindi napapansin. Mga atletang ngayon ay pansin na ng publiko. Mga leagues na lumawak ang audience. Mga batang nagsimulang mangarap dahil napanood nila ang idolo nila sa PTV. Masaya kasi naging bahagi ako ng journey ng isang network na isa ding umuusbong pa kumpara sa ibang mga network na talagang established na. Dito makikita niyo yung pinagdaanan, kumbaga yung rough process, yung rocky road patungo sa pagiging smooth network. Tapos ngayon na medyo nakikilala na din yung PTV Sports Network, isang malaking bahagi din siya para sa hindi lang buhay ng mga staff, kundi para na rin sa buhay ng mga atletang fini-feature ng network. Ang pinaka mahirap siguro na naranasan ko is yung syempre may mga challenges na may mga naririnig ka about your work, pero hindi naman siya naging hadlang sa akin. Siguro ang malaking challenge na naranasan ko is yung adjustment. Kumbaga, sa pagiging production coordinator, nag-adjust into pagiging reporter. At sa tingin ko, yun yung parang turning point na nasabi ko na nasa media talaga. At ayun, yun yung pinaka-challenge for me. Kung may isang kwento o atleta na nagbigay inspirasyon sa iyo personally, sino at bakit? Para sa akin si Angel Autumn, hindi dahil si Angel Autumn, siya yung para swimmer. Isa siya sa mga kilalang tanker dito sa ating bansa. At bukod kasi sa student athlete siya, nagbibigay siya ng inspirasyon, hindi dahil may kapansanan siya, pero nakikita ko kasi yung eagerness niya sa mga laban, sa bawat competition na sinasalihan niya para manalo. Yun yung para siyang bearer of hope para sa ibang atleta, lalong-lalo na sa youth, sa kabataang Pilipino na nagnanais na maging atleta someday, na hindi hadlang yung kapansanan para magtagumpay ka sa pangarap mong maging atleta. It's an honor to inspire po, lalo na po kayong lahat, dahil di lang po namin to ginagawa para sa sarili lang namin, kundi para din po sa bansa natin. May ipakita na kahit may kapansanan or may mga kaunting kakaiba sa atin, no, ay hindi siya hadlang, no, para tumigil na tayo sa pangarap natin or sa mga goals natin sa buhay. Kaya patuloy lang lumaban. Sa tingin mo, ano yung pinakamalaking ambag ng PTV Sports Network sa Philippine sports community? Ayun, siguro exposure. Nakikita ko kasi na marami tayong sports na na-feature first time in TV history siguro. May mga sports tayo na isasalang sa television na hindi pa nakikita ng iba. Tulad ng drone soccer, sobrang thankful din nila because tayo yung unang nag-reach out sa kanila, tayo yung unang naglabas ng sports nila. So, exposure yung nakikita kong tulong ng PTV Sports Network.
na mas makilala, mas mag-thrive pa, mas mag-excel pa sa mga ipapalabas, mas magkaroon ng engagement, lalong-lalo na kaka 100,000 followers lang din natin sa social media. At siguro yung masasabi ko lang din na maa-achieve natin is yung more exposure din para sa mga atleta na hindi pa nagkakaroon ng exposure. Ang dami ko natututunan everyday. Everyday for me is a challenge. Like, katulad nga ng kinukwento ko sa mga ibang colleagues ko. Dito sa PTV Sports kasi, this is very new to me. But you know what I've realized, lagi ko rin sinasabi sa mga interview ko before na I'm not really bad at it. I'm just new at it. At first, it's very hard kasi ang daming sports Ang daming sports sa Pilipinas, sa buong mundo. At isa-isa yon. Syempre, hanggang ngayon inaaral ko pa rin yon. Actually, masaya kasi kahit nung una alam kong nahihirapan sila sa akin, kayo, naiyak ako. Pero alam ko kahit nahihirapan sila sa akin, pero hindi yun naging hadlang para magpatuloy at mag-aral pa. Kasi yun nga, parang everyday nga is a challenge, yung may bago tayong kailangan aralin. So yung pagpupush nila sa akin, na-push naman ako as a person. Na-push. Ayun, patuloy lang po tayong sumuporta sa PTV Sports Network. We're doing our best para maihatid sa inyo ang may init na mga sports balitaan. Ako po si Daniela. Ay, sorry. Pero ayun, patuloy lang po kami sa mga sports na balita. At dinadagdagan pa namin ang mga, di ba, segment namin para talaga mas gawing exciting pa ang PTV Sports. Sa loob ng isang taon, napakalaki yung nabigyan ng opportunity ng PTV Sports, lalong-lalo na sa mga atleta. Kasi tuwing nagko-cover ako, laging sinasabi nila na nagpapasalamat sila dahil sa PTV Sports, napanood sila sa TV, nakilala sila, na-recognize kung ano man yung sport nila. Dahil itong PTV Sports, pinapakita neto yung mga underrated sports, kahit mga hindi kilala. Ito yung plataforma para sa mga atleta, saan man sa bansa, na mapakita nila kung ano yung kakayahan nila, na nakakapagbigay sila ng karangalan sa bansa. So, ang kaibahan talaga nito sa ibang media outlet, kadalasan nako-cover kasi ng media yung mga achievement ng atleta kapag once na meron na silang malaking nabigay na karangalan sa bansa. Pero sa PTV Sports, kahit nagsisimula ka pa lang, kaya ka nilang bigyan ng plataforma para may pakita mo kung sino ka ba at bakit ka dapat abangan ng mga Pilipino. Marami pong mga NSA na nagme-message sa akin, nagsasabi na dahil sa PTV Sports, nakilala kami, tapos na-feature kami kasi nga madalas hindi daw sila na-feature kahit gold medalist sila sa iba't ibang bansa, pero hindi sila nabibigyan ng pagkakataon na may pakita yung skills nila. Pero dahil sa PTV Sports, and dahil sa coverage ng PTV Sports, napapanood sila ng mga kamag-anak nila, and nagbibigay din yun ng credibility sa kanila na kaya pala nila. So, after nun, mas pag-iigihan pa nila kasi gusto nilang mas ma-feature pa, and sila na din yung mismong lumalapit din kapag may mga coverage na or may mga events sila na gusto nilang i-feature pa to, meron silang na-discover na ganitong magaling na atleta. So dahil sa PTV Sports, nagkaroon sila ng plataforma. Sa mga viewers ng PTV Sports Network na sumusuporta mula start, ano yung gusto mong sabihin sa akin? Sa lahat ng sumusuporta sa PTV Sports, simula nung nabuo ang programang ito, maraming salamat kasi hindi din naman magiging successful ang programa kung hindi naman dahil sa suporta din ng mga Pilipino at sa suporta din ng mga atleta. Ang maganda kasi dito sa PTV Sports, pinapakita namin kung ano man yung skills and talent. Wala kaming masamang intensyon na siraan yung mga atleta or kung ano man yung chismis sa kanila. Ang focus namin dito, yung mismong sport nila and paano pa nila mas mabibigyan ng karangalan yung bansa natin.
ang gusto ko pa sanang ma-achieve ng PTV Sports, mas mapalawak yung mapuntahan ng team para makilala din natin and ma-discover sino ba yung mga magagaling na atleta sa iba't ibang bahagi ng bansa. Lalo-lalo na sa Mindanao, Visayas na hindi masyadong nakikita kasi halos karamihan sa mga atleta talagang namamayagpag galing sa probinsya. So maganda din sana na mas makover namin yung mga malalayong lugar. Nagpapasalamat din po ako sa PTV Sports kasi dahil dito mas nakilala ako ng mga atleta, ganon, ng iba pang mga kasamahan sa media industry. Sasabihin nila na pag napanood ko sa PTV yung ginawa mong skateboard, na parang sinasabi nila pag naririnig daw nila yung PTV, naaalala nila yung reporter na nag-skateboard, ganon. So, nakakatuwa, pero at the same time, ang maganda doon, ang kagandahan din doon, yung sport mismo mas lumawak. Kasi after nung nag-viral yung sa skateboard, may mga nakikita ako na gumagaya, may mga nakikita ako na, nakita ko yan kasi nag-skateboard din ako, ganun. So, ang kagandahan po doon, yung mismong sport, mas napalapit siya sa mga Pilipino na meron palang Go Skateboarding Day na event, mapuntahan nga yan, parang ganon. So ginagawa ko po yung mga stand-upper na nagtatry din ako ng iba't ibang sport kasi para mas makita na kahit pala reporter ka, kahit ordinaryong tao ka, pwede mo masubukan yung ganong klaseng sport. Bernadette Pinoy para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Bernadette Pinoy para sa Atletang Pilipino, para sa Bagong Pilipinas. Kung kinakaya ko na, hindi naman ako physically fit, hindi naman ako sporty, what more pa dun sa mga co-reporters ko na talagang magagaling. So, sana mas magandahan pa yung mga stand-upper na mga iba't ibang sport, masubukan. And dahil din doon, makikita ng mga manonood na, may ganyan palang sport. Pwede pala yun. Ganito pala yung ginagawa nila kasi ginawa ng reporter. Sa bawat kwento, may aral. Sa bawat aral, may inspirasyon. Malaking tulong ang PTV Sports Network. Dati, walang nakakapansin sa sport namin. Ngayon, napapanood na kami. Mas nakaka-inspire mag-training. Actually, malaki ang bag natin. Parang tayo nga lang yung nagre-report ng mga grassroots. Pinapakita natin yung foundation ng sports. Kasi usually, as I can compare yung mga ibang network, nag-focus sila sa tagumpay na ng mga atleta. Tayo, nag-focus tayo, sinusubaybayan natin kung paano pa lang sila nagsisimula. And I think malaking bagay yon na dun pa lang may pakita natin kung saan yung foundation ng mga athlete, kung paano sila sa tagumpay nila hanggang sa maabot yung pinakatuktok ng kanilang success. And siguro yung isa sa mga highlights sa mga na-interview is si Dwight Ramos. Knowing Dwight Ramos, he is really a star. So nilaro ko siya dun sa segment na yun. And naalala ko, pinost ko pa yun sa TikTok. And ang daming nag-views and nagustuhan nila. Nakita nila, may ganito palang segment. And nakakatuwa lang na nagugustuhan din ng mga tao kahit pa paano. Pag nagko-cover kami, parang gusto ko makakita ng isang atleta na umiiyak. Gusto ko makakita ng isang atleta na yung reaksyon niya kapag nagtatagumpay siya. Kasi nakita mo yung reaksyon niya noon na umiiyak siya kasi hindi siya nagtagumpay. So dito alam mo yun, yung trajectory nung kanilang karera from past competitions up to now, yung pagbabago, improvement nila as an athlete, malaking bagay din yun para sa amin, para sa ating mga reporter. Alam mo, even before naman, nung 2018 pa, nung pagkapasok ko pa lang dito sa PTV, kilala na ang PTV Sports noon pa man. Kahit nung mga dati pa, nung mga hindi pa tayo nabubuhay, Teledyaryo Sports pa lang kila Sir Snow Badwa, talagang kilala na ang PTV Sports, Teledyaryo Sports, and malaking bagay kasi mahalata mo rin yun
Kapag as a field reporter, makikita mo yun sa field Mapapansin mo, maririnig mo yung mga tao kapag hawak mo yung mic ng PTV at merong marka na PTV doon sa mic mo is nakikita ng mga tao, PTV. Diba? Nakaka-proud as a reporter yun. Yun yung isang bagay na nakaka-nurture sa akin as a sports field reporter. Nakaka-proud na maging part ng PTV Sports Network kasi hindi lang basta ito kasi dito sa PTV Sports Network, hindi lang basta nagre-report ka parang tumutulong ka na rin. Hindi mo lang basta binabalita yung kwento ng atleta, tumutulong ka na rin dun sa pag-angat ng atleta So, at the same time, parang ano na rin, kasama ka na rin dun sa tagumpay ng atleta kasi isa ka sa naging tool para mapuntahan niya yung tugatog ng karera niya. So, nakaka-proud lang bilang sports reporter na isa sa mga tumulong sa mga atleta na ikwento yung buhay nila, yung paghihirap nila, 'di ba? Kasi nasusubaybayan ng tao dahil dito sa PTV Sports Network yung kwento nila simula ng pagkabata, yung mga paghihirap nila, yung mga kompetisyon na hindi nila napanalunan. So, 'di ba hanggang sa manalo sila balang araw. Yun, nakaka-proud lang na dito sa PTV Sports Network talagang sama-sama tayong nagtutulungan upang may balita yung kwento ng bawat atletang Pilipino. Maka 5 gold po o maka record breaker para matulungan ko ang aking pamilya. Ipagamot ko po yung lolo ko. Taon pa lang ang lumipas pero napakalayo na ng narating natin. Nagsimula tayo dahil may layunin tayo. Layuning marinig ang mga atletang Pilipino. Layuning ipakita na ang sports ay para sa lahat. Masaya ako na naging bahagi ako ng PTV Sports and yun nga, pagbigay ng identity. Dahil sa PTV Sports, nagamit ko yung kakayahan ko bilang reporter para makapagbigay din ng inspirasyon sa mga atleta na meron pala silang pwedeng lapitan na media outlet, na reporter para ma-showcase nila kung ano man yung talent nila. And yung ako bilang reporter, ang trabaho ko ay i-convey yung message nila para mas mapalapit sila sa mas malawak na manonood. Ang hindi ko makakalimutang atleta dahil sa pagbibigay niya inspirasyon ay si EJ Obiena kasi nagsimula siya hindi sa pole vaulting, hindi sikat ang pole vaulting sa Pilipinas. Pero dahil sa kakayahan niya, sa pagpupursige niya, sa determinasyon na maipakilala ang Pilipinas sa athletics, sa world athletics, sobrang grabe yung impact niya sa mga atleta ngayon. Pag sinabing track and field, EJ Obiena kagad. And nung na-cover ko siya, sobrang humble niya. Hindi nawala sa kanya yung pagiging Pinoy, pagiging humble person na. And sa pamamagitan nun, nakita ko na pwede pala yun, na kahit ang dami mo nang na-achieve, sobrang tinitingala ka pero hindi mo nalimutan kung sa kaning simula. Ito na lang, yung mga Olympians natin, mga Filipino Olympic medalists natin, mga Filipino Olympians natin, sa kanila kasi talaga babalik yun Lalong-lalo yung mga Filipino boxers natin, mga Pinay boxers natin, sila Nesty Petesio, sila Ira Villegas. Yung mga yan, hindi naman mayaman yan. Nagsimula na maging atleta Pinasok nila yung pagiging atleta kasi gusto nilang gawing daan yung sports para umalis sa kahirapan. So, lahat ng mga atleta merong kanya-kanyang kwentong atleta So, pero babalik pa rin ako talaga kay para sa akin, pinaka-favorite ko talaga yung kwento ni Heidelin Diaz. Kwento ni Heidelin Diaz, grabe. Alam mo yun,
since 2008 na Olympics, hindi na siya nagtagumpay up until 2020 Tokyo Olympics. Doon lang siya, imagine, 16 years yung hinintay niya para lang makakuha ng unang gold medal sa Olympics para sa Pilipinas, which is talagang nakakamangha and nakakaiyak lang yung kwento niya. Yung pinakamalaking ambag ng PTV Sports Network sa Philippine sports community is yung paghahatid ng balita ng bawat atletang Pilipino sa masa. Diba? Pinapakita dito kasi gamit ang PTV Sports Network with its term dun sa TV, no? Nakikita nila, napapanood nila yung mga paborito nilang atleta, yung mga kamag-anak nilang atleta. Maski yung mga hindi kilalang sports, nakikita ng mga tao na ano ba tong sports na to? Ano ba tong sports na to? Diba? So, dito, hindi lang mga atleta yung mapapanood mo, maski yung mga ibang sports na hindi ka pamilyar, makikita mo rito at malalaman mo kung paano laruin. So, I think malaking bagay yung PTV Sports and malayo na at pero malayo pa yung ibabalita natin. Marami pa tayong ibabalita. Para sa akin, syempre, nakaka-proud din talaga na, alam mo yun, kasi kasama naman sa mandato natin yun bilang reporter na talagang maghatid ng quality na report, no? Tsaka, syempre, pag nagre-report ka, hindi naman kasiraan yun para sa isang atleta. Gusto mo iangat siya. So, bonus na lang kapag nag-trending pa yung storya mo patungkol dun sa atleta na yun. So, awa ng Diyos, lagi namang trending and marami yung views, marami yung malawak yung engagements. So, yun, nakaka-proud lang bilang sports reporter kasi alam mo yun, nakakarating sa malayong lugar yung nire-report mo, nakikita ng mga tao, tapos merong pang mga magme-message sa'yo na, uy, thank you sir, maraming salamat po. So, doon pa lang, nabibuild mo na yung credibility mo as a reporter and malaking bagay yun in the future. Ayun, sa mga bumubuo, sa staff, mula sa aming OIC, Miss Regine Celestre, sa aming executive producer, Sabel Reyes, at sa mga nasa likod ng produksyon, maraming salamat po sa tiwala, sa mga lessons din na ibinibigay nyo sa amin araw-araw. Congratulations sa atin at happy first anniversary. Ang PTV Sports Network ay patuloy na maghahatid at maglilingkod para sa atletang Pilipino, para sa bayan. Since day one, yung mga supporters natin talagang nandyan na, no? Nakikita natin sa bawat live natin every day. Maraming salamat sa inyo kasi kung di dahil sa inyo, hindi tayo lalong lalawak, hindi tayo masyadong makikilala dahil sa inyo kasi dahil yung simpleng pag-share nyo lang ng mga ating programa is talagang lumalawak yung sakop natin at nakikita ng mga ibang tao sa malayong lugar yung ating ibinabalita sa mga atletang Pilipino. Sa susunod na taon, siguro sana mas malawak pa na pagbabalita. Mas damihan pa natin yung ibinabalita nating mga magagandang bagay sa mga Pilipinong atleta. At sana maabot din natin yung mga hindi pa natin naaabot ngayon na mga major tournaments, mga ibang mga coverages na nami-miss out na natin kasi meron tayong fina-focus na ibang competitions. So sana mapunan natin lahat yun at makapagbigay kami ng mas marami pang quality na story para sa inyong lahat. Sa message ko sa PTV Sports Network staff, no, sana manatili tayong maging in
intact. Sana manatili tayo. Kasi dito sa PTV Sports Network, kami dito behind the scenes. Hindi na lang to basta samahan kundi parang turingan namin dito isang buong pamilya. So, sana panatilihin natin yung ganong relasyon. Hindi lang sa susunod na taon, kundi sa mga susunod pa na taon. At sana tumagal din kayong lahat dito ng mga hanggang tumanda kayo. Sana pare-pareho tayong pumuti ang buhok, nandito pa rin tayo, di ba? So, yun lang ang wish ko. Hindi lang next year to, hanggang mga 50 years. Gusto nating madagdagan pa tayo at gusto natin na mas tumibay pa yung relationship natin sa isa't isa at magmahalan pa tayo. Lagi ko naman sinasabi yan. Alam nyo, ang foundation, yun ang ultimate magandang kalalabasan kung buo at sama-sama at nagmamahalan. Totoo naman yan. Alam nyo, wala naman mas gagaling pa sa buhay. Sabayan lang ng sipag, tiyaga at dasal. And happy anniversary sa PTV Sports Network. Ang message ko lang sa mga bumubuo sa PTV Sports Network, of course with Ma'am Regine, with the support of Miss Regine Celestre, with our directors, with our EP, Best EP, Miss Isabel, na napakasipag din, sa mga ating mga writers, AP, floor directors, ating mga reporters, hosts. Ako'y taus-pusong nagpapasalamat sa inyong daghang suporta at tiwala. Kasi kundi dahil sa inyo, walang PTV Sports Network. Kundi dahil sa inyo, hindi magiging ganito ang mga hosts. So lahat tayo ay may kanya-kanyang trabaho at nakikita ko na lahat tayo ay ginagawa natin mabuti ang ating mga trabaho. Kaya maraming salamat sa inyo. Ala, nakakaiyak. Charis, 1 year na tayo. Umabot tayo sa 1 year. Grabe, no? Ayun lang, salamat sa patuloy na pagtsatsaga sa amin. Sorry. Kahit alam natin maraming challenges, patuloy tayong magiging teammates hanggang sa umabot na makikilala yung PTV Sports. Ang PTV Sports Network ay patuloy na magiging bahagi ng pangarap ng mga atletang Pilipino. Sports, grabe. Diba? Napakalalim, ang dami ng kwento ng buhay, kwento ng atleta, kwento ng mga atletang noon bata pa ngayon nag-retire na, kwento ng atleta ngayon ay bata pa na nanalo para sa Pilipinas. That is PTV Sports and PTV4. So ako, suporta ako dyan. Suporta ang Philippine Sports Commission sa inyo kasi you spread the good news. Ang PTV4 good news yan. Splendid! At ngayong gabi, tila isang bagong mundo nga ang pinapakita ng Thrilla in Manila 2 Gala Night. Ho, ho, ho! Ilang libong runners ang nakilahok sa 2025 Santa Bubble Run dito sa Ayala Triangle Gardens.
halimbawa sa kung gaano katindi ang level ng paligsahan sa huli at ikatlong leg ng Indigenous Peoples Games o laro ng mga katutubo na kung saan isa to sa mga laro na tampok sa unang araw ng kompetisyon na kung tawagin ay tug of war. Tunay ngang husay at disiplina ang bit-bit ng mga figure skaters dito sa Philippine National Figure Skating Championships 2025. JB Hunyo, Bernadette Tinoy, Jamaica Bayaka, Paulo Salamatina para sa atletang Pilipino. para sa bagong Pilipinas. Kasama ang buong puwersa ng PTV Sports Network para sa atletang Pilipino, para sa bagong Pilipinas.